Ay, oo. Oo. Magandang gabi po sa lahat ng mga kamading. Tayo po ay magsisimula na ng pagtitribute sa huling lamay ng aming yumao na si Tio Leonardo Gusilatar Villanueva. Ngayon po ang huling lamay at bukas po tayo ay dadaan ng simbahan bago po natin siya ihatid sa huling hantungan. Sa Our Lady of Peace po ang kanyang paghahatidan. Ang pagkinig ng St. Line ng Papers, ipagputo ng pusong pagkakalagi sa buong pamilya po natin po na mahal na Yumao. At sa ating po ang pagsimula ay tayo po ay makinig sa banal na awitin. Sa mga lumilipad po, aalis po tayo ng natin ito sa tahanan. Alauna imidya po, nasa simbahan kami at alas 10 po ang paghahatid sa huling hantungan. Bago po natin ginawa pag-video, ako po ay humingi ng pahintulot sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, at para po maisaayos ang aking pag-video sa mga nakikiramay. At sa lahat po ng mga nakiramay, daw man po magpasalamat, pero taos puso po kami pasasalamat sa lahat. Bali, siya po ay namatay ay 26 ng madaling araw. Mga 2:30 a.m. Bali, 26. Apat na gabi po nung siya ay nilamay. Lahat po ay nangihang pa sa madala pong tayo tumayo at tayo pagpungukol po ng ating panalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na lumahang mapenang sa lahat. Ama manal na tutungayin po natin narito na nakita naman Diyos. Sa po minamahal na Yumao.
kay Tatay Leonardo Guzelatar Villanueva. Villanueva. Kami po po sa iyo na mapuri, pasalamat at mga panalangin. Pasalamat na banal sa pagkaroon po na isang Tatay Leonardo sa dako ito, sa pamilyang ito. At tunay nga banal, ito po ay nagatid na hindi po ako at kaligayahan sa lahat po ng mga nakakakilala at nagmamahal sa Kanya. Lahat ng ito sa Kanyang buong pamilya. Salamat po ang banal sa hindi ka konting mga taon na siya po ay inyong niloob na kailang makapilang buhay sa daig na ito. Salamat po sa siya na po isang taon ang mabanal na inyong pinagkaloob sa Kanya. Kaya po ay dumadalangin sa iyo, luminawa na kayo puminamahal na yung mga sumpong ng tunay na kapahingan, diyan sa nakulatian. At si Manoy Diyos, luminawa ay maging marapong sa pagtanggap na biyayang iyong ipinangako. Ang buhay na walang hanggan. Tunay nga ang banal na masakit mong malungkot ang maulan na may sa buhay, subalit wala pa magagawa. Kayo po na bigyan ng buhay sa amin, kayo rin po ang tatakta kung kailan po ito kukunin. Ang dalangin namin ng Diyos, luminawa na sa kabila po ng pagdalamating dinaranas sa lahat po ng mga nakakakilala at nagmamahal sa Kanya. Sa kabila banal na Kanyang pagkawala sa daig na ito, luminawa banal ang biyaya po ng kaliwan at pagkalinga sa bawat sa kanila, ay magmara po sila magkamit at magkaganama ang kanilang pagdalamating dinaranas sa pagkawala po ng Kanyang minamahal. Ay ito, Diyos, ay Kanyang libos mapagtagumpayan nang nalabos siya yung dakilang kalooban. Sa ibang malayas sa kwalos ng palala ito, nalito daw sa bahagi po ng paghayag na yung banal na pagpapalaala. Higit po ang malal sa mga posibleng magkaroon po na kaganapan sa iyong pamumuhay sa buhay na ito. Ganun po ito kahirap, naging po ay bahagi po ng kamatayan. At sa mga banal na pagpapahinga banal na yung banal na pagpapalala patungkol po sa mga bagay po na po namin mapag-alaman, maisagawa, upang magkayunama at magawa namin ang ayon po sa iyong dakilang kalooban, ay kami o Diyos ay makatiyak na mapagtatagumpay, ganoon po kahirap ang mga dumating na pagsubok sa iyong pamumuhay sa buhay na ito, maging ang kamatayan. Kaya naman Diyos, minawa ang biyaya po ng karunungan mula sa inyo ay pag-inaw na magkamit na bawat siyang narito upang magkagaynama. Ang mga salita mo na mahayag ay lubos mo namin, may sa puso, may sa isip, at masong po naman sa amin, ito po ay aming isinasa kabuhayan. Ikaw po na kayo ng Diyos, ang tunay mo rin sa lahat, na nabuibig di magkaroon kaganapan, kaya manal, ang ay pumapalait karayang na ito. Kalapit ko Diyos, ang mga bagay ng pagkasambitin ay pumalapit, dalawa po kailangan po ng bawat isa. Lalo tayo Diyos, ay buong pamilya po na kami na mahal na imao. Kami po ang malaya lubos at patuloy naman sa inyong ipagkakaloob. Ang lahat po ito, Ama, isang namin sa inyo at inaasang ay buta tanggapin. Ito po yung isang nagsima sa tanging pangalapanang na ibugtong na si Kristo na yung Panginoon. Amen. Pwede po tayong maupo. Sa pagpapatuloy po ng mga nagnanais makaalam ng mga katotohanan mula po sa Kanya, ay maliwanag po ang Kanya pong banal na pagpapalala patungkol po kung ano po yung dapat na gawin. Ang katunayan po ng Kanyang banal na pagpapalalang ito, doon po sa Kanyang Ebanghelyo ayon kay Juan, sa Kapitulo 5, talatang 39, Saliksik ninyo ang mga kasulatan. Yamang dito yung nalalaman na meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Bagamat tunay po na mga iba't iba po ang ating pong mga pinagbibilangan na mga tinabilang sa Kapitulo 15, talatang 9, datapot walang kaburuhan ang pagsimba nila sa akin, nagtuturo ng pinaka-aray utos ng mga tao. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya pong sulat sa mga taga Efeso Kapitulo 5, talatang 17, kaya huwag kayong maging mga mamang kundi inyong unawain kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. At dito po ay pinahahayag po at ipinapaalala po ang ayon po sa nais po ng ating Panginoon. Ang nais po ng ating Panginoon ay malinaw po at hayag ayon po sa sulat na kanya apostol na si Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo sa unang Timoteo Kapitulo 2 sa talatang 4 na siya ang may ibig na lahat ay makaligtas at makaalam ng katotohanan. Talatang 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo. At ang mga katotohanan pong iyan, ang nais po nating ibahagi po sa pagkakataon po na ito. Katotohanan na lahat po ng mga bagay sa daig na ito ay nilikha po ng ating Panginoon, maging ating pong buhay kalakasan na tinataglay. At dito po ay pinahayag din ang katotohanan ng lahat po na ito ay kanya lamang po itong binigyan ng kapanahunan. Ang katunayan po doon po sa aklat ng Ecclesiastes sa Matandang Tipan, Kapitulo 3, talatang 1, sa bawat bagay ay mayroong kanya-kanyang kapanahunan sa bawat panukala sa silong ng langit.
panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Kung sa halaman po ay panahon po ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Kaya po ang kanyang pahayag, habang meron po tayong panahon at pagkakataon, ay tayo po ay gumawa ng mabuti sa lahat, lalo tigit po ang ating pasambahay sa ating Panginoon, sapagkat hindi po alam ni numan kung kailan po itadakda ng ating Panginoon ang pagbawi po sa buhay na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa. Sapagkat hindi po lahat ng kapwa-tao natin ay napagkakalooban ng mga taon na kagaya po na ipinagkaloob kay Tatay Leonardo. 91 taon. 91 years po. Kung sa kasalukuyan ng panahon, ang sabi po ng mga millennial ngayon, kumbaga sa network ay cannot be reached na po yun. 91 years of age. Parang bihira na po yung mga karneros na ako ngayon. Sapagkat nakikita po naman din na balita, lalo sa yung mga namamatay, baka makalhatian lang ang edad ni Tatay Leonardo. Pero ayon po sa katotohanan po sa nating Panginoon, yung pong kamatayan physically ay hindi po natatapos yung pong pag-asa. Pag-asa po para po ang sinuman ay makabahagi po dun sa buhay na kasiyasya at ganap. Yung pong buhay na kasiyasya at ganap kung saan ay wala na pong kamatayan, wala ng pagod, wala ng hirap, wala ng dalamhati. So halos po lahat ng ating pong inaayawan na posibleng magkaroon po ang kaganap ng mga oras mahal sa atin ay ayon po sa salita natin Panginoon ay posibleng po yung hindi na maranasan. Kung tayo po ay masumpungan na maging marang sa pagtanggap ng biyayang kanyang ipinangako. Sapagkat ang ipinangako po natin Panginoon ay nais po niyang makamit ng lahat. Ang katunayan po niya ng pangako ito na nais po niyang makamit ng lahat. Doon po sulat ng kanyang apostol, Apostol Juan sa kanyang unang sulat, Kapitulo 2, Talata 25, at ito ang pangako kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. So at kung magkamay po ang sino man, so yun po ang pagkakataon para po tayo makabahagi ng buhay na kasiyasya at ganap at kabahagi po doon sa bahagi natin panalangin na si Tatay Leonardo o ang iba po nating mga nauna ng mga namatay ay makabahagi sa biyayang ito na ipinakita ng Panginoon. Lamang ay kailangan po na tayo po ay masumpungan natin Panginoon, na tayo po ay maging kwalipikado po sa pagtanggap ng biyaya ito na ipinako ng ating Panginoon. Dito po ay pinahid din po ang katunayan para po sa mga paghanda po na dapat pong gawin ng lahat. Ang mamatay na minsan at pagkatapos po nito ay ang paghukom. Kaya po malinaw ang pagpapalaala na hindi po natapos pagkamatay na sa physically ang ating pong kakaharapin. Sapagkat malinaw po ang paalaala na mayroon pong paghukom na magaganap pagkatapos po ang tao ay takdang mamatay. Na maraman po at malinaw, nito po ating mapaghandaan. Sapagkat po tiyak na magkakaroon po ng kaganapan. Kung at matatanong kung sino maghukom na ayon sa ating Panginoon, pagkatapos po ang tao takdang mamatay, ay hayag din po ang banal na pagpapalaala. Ang katunayan po, doon po sa Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa 2 Korinto, Kapitulo 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailang mahayag sa harapan ng hukuman ng ating Panginoon sa Kristo upang mahayag ang ginawa ng ating katawan nang tayo po ay nabubuhay pa, maging ito po ay mabuti o maging ito po ay masama. So mali na po ang pagpapalaala na napakamahalaga po ng bawat bagay na ating pong pagpaplanuhin gawin at ating pagpapasyahan habang tayo po ay nabubuhay sa buhay na ito. Roma sa Kapitulo 8:16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Diyos, yun din sa Grego. So ang Ebanghelyo po ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya po yan po ang nais po niya maituro, maipahayag at mapag-alaman ng lahat. Yun po ay sa ikaliligtas. At upang matiyak po, ni naman ang kaligtasan po pinabot na sa tanang Panginoon, ay hayag po ang kanyang manarapagpalala kung paano dapat gawin ng nanais po ng kaligtasan mula po sa inaalak po ng ating Panginoon. Ang katunayan po niya kapahayagan na ito, doon po sa Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto, Kapitulo 15, doon po sa talatang 1, ang sabi po ni Apostol Pablo, ngayon ipinatatas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na sinman ninyong pinanatilihan. Siya po Ebanghelyo na ipinangaral, tinanggap, pinanatilihan,
Ang sayo sa atang dos, kung iti magkano kaganapan, kanino man, sa